Itigil mo ang lahat ng ginagawa mo ngayon dahil ang panalangin maririnig mo ay maaring ang huling pagkakataon na mararamdaman mong takot pagdating sa pera. Walang aksidente sa plano ng langit. Kung narito ka ngayon, may dahilan. Ang panalangin ito ay dinala sa iyo hindi upang madagdagan ang iyong pag-aalala, kundi upang baguhin ang buong direksyon ng iyong buhay, pinansyal. Ramdam mo ba? Iyan ang Espiritu Santo na kumakatok sa puso mo, humihiling sa iyo na huwag mo itong baliwalain. Ilang beses ka nang umiyak ng tahimik sa gabi, tinatanong ang Diyos, kailan po ba darating ang pagbabago? Ilang beses mo na bang pinilit ngumiti sa kabila ng takot sa kung saan mo kukunin ang pambayad sa upa, pagkain o utang? Hindi mo na kailangang magpanggap. Ang panalangin ito ay para sa iyo, hindi para sa marami, hindi para sa lahat, para sa iyo, para sa kaluluwang napagod ng umasa pero hindi pa sumusuko. Tanungin mo ang sarili mo, hindi ba't oras na para maranasan ang kabutihan ng Diyos hindi lang sa espiritu kundi sa pisikal na mundo mo? Hindi mo ba nararapat na makita ang account mo puno ng biyaya at hindi ng kaba? Ang sagot ay oo. Oo, karapat-dapat ka. Oo, pinili ka. Oo, darating ang pagbabago at ang simula ay ngayon. Kaya manatili ka, makinig ka hanggang dulo, huwag kang lalayo. Sapagkat ang mga susunod mong maririnig ay hindi lamang mga salita, kundi mga susi na bubukas sa pintuan ng kayamanan, kapayapaan at himalang hindi mo pa kailanman naranasan. Huminga ka ng malalim, buksan mo ang puso mo at hayaang ang langit ay kumilos. Baka wala ni isa sa mga tao sa paligid mo ang nakakaalam kung gaano kabigat ang pasanin mo. Baka palagi kang nakangiti sa labas pero wasak ka na sa loob. Tahimik mong tinitiis ang takot na baka hindi mo kayanin ang susunod na buwan o kahit ang susunod na araw. Ilang beses mo na bang sinabing, ayos lang ako, kahit gustong-gusto mo nang sumigaw ng tulong? Ilang gabi mo na bang iniiyak ang mga hindi mo masabi kahit kanino? Ang totoo, hindi ka mahina. Pagod ka lang. Pagod sa paulit-ulit na siklo ng kakulangan, utang, pagkabigo at pagkabahala. Pagod sa pagiging malakas para sa lahat habang unti-unting nauubos sa sarili. Pero ngayong sandali na ito, gusto kong maramdaman mong hindi ka nag-iisa. Hindi aksidente ang pagkakarating mo rito. Ang mensaheng ito ay hindi para sa maraming tao. Ito ay para sa iyo. Sa'yo na pilit lumalaban araw-araw kahit walang nakakakita. Sa'yo na tumatawag sa Diyos kahit parang walang sagot. Sa'yo na kahit sugatan umaasa pa rin. Ilang beses mo na bang tinanong ang langit, Panginoon, kailan mo po ako tutulungan? Ilang beses mo nang pinangarap ang buhay na hindi palaging kapos. Tapat ka, madasalin ka, responsable ka. Pero bakit parang laging kulang? Bakit laging ikaw ang nauuna, pero ikaw ang laging nahuhuli? Baka oras na para malaman mo ang hindi pa sinasabi ng iba. May harang na kailangang masira. May pinto ng biyaya na kailangang mabuksan. At oo, may panalangin na magbubukas ng lahat ng iyan. Dahil hindi totoo na ito na ang buhay mo. Hindi totoo na hanggang dito ka na lang. Ang totoo ay may bagong kabanata na gustong simulan ng Diyos sa iyo. At nagsisimula ito sa pananampalataya. Pananampalataya na ang panalangin ito ay hindi lamang mga salita, kundi gabay, ilaw at kapangyarihan. Kaya manalig ka. Maniwala kang hindi mo ito nakita dahil bored ka o napadpad ka lang dito. Pinadala ito sa iyo para ipaalala, hindi ka iniwan ng Diyos. Hindi mo man siya nararamdaman palagi, pero kasama mo siya sa bawat luha, bawat buntong hininga, bawat tanong na hindi mo kayang bigkasin. At ngayon, gusto niyang sagutin ka. Kaya manatili, huminga, buksan ng puso, isuko mo muna lahat, at makinig ka sa panalangin magpapabago sa direksyon ng buhay mo. May sikreto na hindi sinasabi ng mundo, pero matagal nang isinulat sa langit. Ang tunay na yaman ay hindi nagsisimula sa trabaho,
negosyo o pera. Nagsisimula ito sa panalangin. Sa tuwing ipinagkakatiwala mo ang iyong pangangailangan sa Diyos, gumagalaw ang mga bagay na hindi mo nakikita. Gumagalaw ang mga tao, pagkakataon at milagro na hindi mo kailanman inasahan. Pero ang tanong, kailan ka huling nanalangin hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananampalataya? Hindi para lang humingi, kundi para maniwala na ito na ang sandali ng pagbabago? Ang panalangin ito ay hindi karaniwan. Dala nito ang pahintulot ng langit na baguhin ang iyong takbo ng buhay. Dala nito ang pahinga na matagal mo nang hinihintay. Dala nito ang direksyon na matagal nang nawawala. Kapag sinabi mo ito mula sa puso, may mababasag, may mapapalaya, may mabubuksan. Hindi mo kailangang magpanggap na malakas. Hindi mo kailangang magpakita ng perpektong pananampalataya. Ang kailangan mo lang ay magsimulang maniwala muli. Maniwala na ang Diyos ay hindi bulag sa luha mo. Maniwala na ang langit ay hindi bingi sa panaghoy mo. Maniwala na ang panalangin ito ay makapangyarihan dahil ang Diyos na sumasagot dito ay totoo. At kung nararamdaman mo ngayon na may mainit na dumadaloy sa puso mo, kung parang may kapayapaang dahan-dahang bumabalot sa iyo habang binabasa mo ito, huwag mo na pigilan. Huwag mong i-repress. I-comment mo ngayon ang salitang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. Oo, ngayon na. Huwag bukas. Huwag mamaya. Sapagkat ang bawat salita mo ng pananampalataya ay parang binhing itinatanim sa lupa ng langit. At sa takdang panahon, ito ay mamumunga. Kaya bago tayo magpatuloy, isulat mo ito. Amen. At hayaang ang bawat letra niyan ay maging paanyaya para sa Diyos na pumasok sa iyong sitwasyong pinansyal. Hindi mo kailangang maintindihan lahat. Kailangan mo lang maniwala na may higit pa sa kung anong nakikita mo. At darating na yon. Sa susunod na bahagi, sabay tayong mananalangin. Isa-isa nating babanggitin sa harap ng Diyos ang mga sakit, kakulangan, utang at takot na matagal mo nang itinatago. At doon, sa gitna ng katahimikan, maririnig mo ang kasagutan. Dahil sa panalangin ito, hindi ka naaalis na katulad ng dati. Maghanda ka, sapagkat magsisimula na ang pagbabago. Ama naming Diyos na nasa langit, sa sandaling ito, lumalapit po kami sa inyong banal na presensya ng may buong kababaang loob at pananampalataya. Hindi po kami lumalapit bilang mga taong perpekto o karapat-dapat, kundi bilang mga anak mong uhaw sa biyaya at pagbabago. Alam naming hindi mo kami kailanman tinalikuran at sa kabila ng lahat ng aming pagkukulang, narito ka, handa kaming tanggapin, yakapin at bigyang pag-asa. Kaya ngayon, Ama, isinusuko namin ang lahat, ang aming takot, ang aming pagkabahala, ang aming pagod sa walang katapusang siklo ng kakulangan at utang. Isinusuko po namin ang aming mga iniiyakan sa gabi, ang mga pangarap naming halos nakalimutan na, at ang paniniwalang minsan ay nawala sa amin. Isinusuko po namin ang aming puso. Panginoon, ngayon po, hinihiling namin ang isang himalang magpapabago sa aming pinansyal na katotohanan. Alam naming Ikaw ang Diyos ng kasaganaan, hindi ng kakulangan. Ikaw ang Diyos ng kalayaan, hindi ng pagkakagapos. Kaya sa panalangin ito, hinihiling po namin, buksan mo ang langit para sa amin. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang i-unblock ang bawat pintuan ng oportunidad na tila isinara sa amin. Wasakin mo ang bawat espiritual na hadlang na pumipigil sa aming kita, sa aming trabaho, sa aming negosyo, sa aming promotion. Patawarin mo po kami kung minsan kami nagduda, pero ngayon bumabalik kami sa inyo ng may buong tiwala. Kami po ay nananalig, Panginoon, na kaya mong baguhin ang lahat. Sa isang iglap, sa isang kilos, sa isang salita mo lang. Panginoon, sa bawat salitang aming binibigkas ngayon, naway maramdaman ng bawat isa ang pagdaloy ng iyong kapangyarihan. Nais naming ilapit sa iyo ang bawat account na kulang, bawat utang na bumabagabag, bawat trabaho na hindi sapat, bawat pagkakataong tila umiiwas.
Hipuin mo ang mga sistemang may hawak sa ekonomiya. Ikaw ang Diyos na higit sa gobyerno, higit sa bangko, higit sa mga kumpanya. Kaya ngayon, Panginoon, pinakakawalan po namin ang kontrol at inilalagay sa iyo ang aming pag-asa. Gawin mo po ang hindi namin kayang gawin. Gawin mo po ang imposible. Gawin mo po ang milagro. At sa sandaling ito, Panginoon, ipinapahayag po namin ang mga salitang ito ng may buong pananalig. Ako ay pinagpala, ako ay nilikha para sa kasaganaan. Hindi ako isinilang upang magdusa sa kakulangan. Ang Diyos ko ay Diyos ng yaman, hindi ng kahirapan. Inuulit po namin ito ngayon, bawat isa, buo ang loob, buong paniniwala. Sabihin mo ito ngayon, kapatid, kahit pabulong, kahit may luha sa mata mo, ako ay pinagpala, ako ay nilikha para sa kasaganaan. Hindi ako isinilang upang magdusa sa kakulangan. Ang Diyos ko ay Diyos ng yaman, hindi ng kahirapan. At sa bawat pagulit, hayaan mong pumasok ang liwanag, hayaan mong lumaya ang puso mo, hayaan mong tanggapin ang biyaya. Dahil oo, may biyayang dumarating. Oo, may perang paparating. Oo, may milagro sa pinto ng tahanan mo ngayon. At ngayon, Panginoon, hinihiling po namin ang bukas na langit sa bawat pamilya na nangangailangan. Iangat mo ang mga ama at ina na nagsasakripisyo araw-araw para sa kanilang mga anak. Bigyan mo sila ng kabuhayan na hindi lang sapat kundi sagana. Hipuin mo ang mga negosyo na halos magsara na. Ipadala mo ang tamang kliyente, ang tamang kontrata, ang tamang tawag. Hipuin mo ang mga trabahador na pagod pero patuloy na bumabangon araw-araw. Bigyan mo sila ng promosyon, ng dagdag sahod, ng paggalang na nararapat sa kanila. Hipuin mo ang mga estudyanteng hindi alam kung saan kukuha ng pambayad sa matrikula. Hipuin mo ang mga matatanda na iniwan ng panahon, walang sapat na ipon. Hipuin mo ang lahat ng nakakaramdam ng kahihiyan dahil sa kakulangan. Bigyan mo sila ng dignidad, ng panibagong simula ng liwanag. O Diyos, pakinggan mo po ang mga pusong ito na sabay-sabay nananalangin ngayon. Maraming sa amin ang matagal nang hindi nakakatulog ng mahimbing dahil sa utang. Maraming sa amin ang nagigising ng madaling araw dahil sa kaba. Maraming sa amin ang nahihiyang magsabi ng totoo na halos wala nang natitirang pag-asa. Pero ngayong sandaling ito, bigyan mo po kami ng kapayapaang hindi kayang bilhin ng pera, kapayapaang galing sa langit, kapayapaang nagsasabing hindi pa tapos ang Diyos, kapayapaang nagsasabing hindi kita pababayaan, kapayapaang nagsasabing ang milagro mo ay nasa daan na. Kaya Panginoon, buksan mo po ang pinto. Ngayon, sa mismong oras na ito, hayaan mong ang panalangin ito ay magbunga ng aksyon sa langit, na ang mga anghel mo ay magpadala ng tulong, hindi bukas, kundi ngayon, na ang mga pintuan ng kasaganaan ay bumukas, hindi para sa ilang piling tao, kundi para sa lahat ng nananalig. Dahil ikaw ang Diyos ng lahat, hindi ng ilan lamang. Patuloy naming dinadalangin, Panginoon, na habang sinasambit namin ang mga salitang ito, dahan-dahang mabago ang aming pananaw, ang aming damdamin at ang aming realidad. Kami po'y naniniwala na hindi mo kami nilikha upang palaging kapos. Hindi mo kami nilikha upang habambuhay na mag-alala kung paano namin bubuhayin ang aming pamilya. Hindi mo kami nilikha upang tumira sa takot, kundi sa pananampalataya. Kaya sa sandaling ito, sinasabi po namin mula sa puso, tinatanggap ko ang bagong simula, tinatanggap ko ang kasaganaan, tinatanggap ko ang pabor ng Diyos, tinatanggap ko ang panibagong pintuan ng biyaya. Panginoon, hinihiling po namin ang proteksyon sa bawat sentimong ibinibigay mo. Huwag mong hayaan na ito ay maagaw ng mga hindi tapat. Huwag mong hayaang maubos ito sa sakit, sa aksidente, sa mga bagay na hindi namin kayang kontrolin. Turuan mo kaming maging mabuting katiwala.
Turuan mo kaming gamitin ang yaman hindi lang para sa amin, kundi para sa iba, para sa simbahan, para sa kapwa, para sa pagpapalawak ng iyong kaharian. Dahil ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa lawak ng pusong marunong magmahal, magbigay at sumunod sa iyo. At ngayon, Panginoon, idinadalangin namin ang bawat tagapanood at tagapakinig ng panalangin ito. Alam mong isa-isa silang dumaan sa sakit, sa hirap, sa tahimik na laban. Pero ngayon, sama-sama kaming lumalapit sa iyo, sa iisang tinig, sa iisang puso, sa iisang pananalig. Isang pananalig na nagsasabing, ako ay tatayo, ako ay hindi susuko, ako ay magtatagumpay. Kaya habang inuulit namin ito, Panginoon, patatagin mo kami, palakasin mo kami, buuin mo muli ang mga pusong halos gumuho na. Buhayin mong muli ang apoy ng pananampalataya na halos mapundi na. At hayaang sa mismong panalangin ito, maramdaman namin ang init ng iyong presensya. O Ama, alam naming sa inyo walang imposible. Walang pinto ang sarado kung ikaw ang kumakatok. Walang bangko ang makakapigil kung ikaw ang nagbibigay. Walang tao ang makakahadlang kung ang langit na ang gumagalaw. Kaya itinatakda po namin ngayon sa ngalan ni Jesus, ang mga hadlang ay guguho, ang mga utang ay mababayaran, ang pera ay darating, ang tulong ay hindi na maaantala. Ang promosyon ay lalabas, ang proyekto ay papasa, ang trabaho ay tatawag, ang negosyo ay lalago, ang bangko ay maglalabas, ang katawan ay gagaling, ang pinto ay magbubukas, at ang kaluluwa ay magpapahinga. Kung nararamdaman mo ngayon na may gumagalaw sa paligid mo, kapatid, huwag mong pigilan. Yan ang Espiritu ng Diyos. Umaagos, kumakapit, gumagabay. Binabago ang paligid mo kahit hindi mo pa ito nakikita. Maniwala kang may darating. Maniwala kang hindi na mauulit ang parehong pagkukulang. Maniwala kang pinutol na ng Diyos ang siklo ng kakulangan sa buhay mo. At ngayon, habang patuloy tayong nananalangin, sabihin mo ito, Panginoon, tinatanggap ko ang aking himala. Hindi ko na ito ibinabalik. Hindi ko na ito dudulutan ng takot. Hindi ko na ito susukuan. Tinatanggap ko ito ngayon. At habang sinasabi mo ang mga salitang ito, isipin mo ang account mo na puno. Isipin mong binabayaran mo ang lahat ng utang nang walang kaba. Isipin mong may hawak kang tseke o notification mula sa bangko. Isipin mong may darating na email o tawag at ito ang sagot sa panalangin mo. Isipin mong may taong lalapit, hindi para humingi, kundi para magbigay. Isipin mong ginigising ka hindi para mag-alala, kundi para pasalamatan ng Diyos sa kabutihan niya. Sapagkat ito, kapatid, ay hindi katang-isip. Ito ang plano ng langit para sa iyo. Kaya, Panginoon, muli naming idinadalangin, putulin mo ang bawat espiritual na kadena. Basagin mo ang bawat sumpa ng kahirapan. Ibalik mo ang lahat ng nawala sa 7 beses na sukat. Ibalik mo ang kumpiyansa, ang pag-asa, ang kapayapaan. At itanim mo po sa puso ng bawat isa ang kasiguruhan na may bago kang simula para sa amin. At hindi lang ito mangyayari sa hinaharap, nangyayari na ito ngayon. Sa mismong panalangin ito, sa mismong hiningang ito, sa mismong salitang ito. Kaya sinasabi namin ngayon, mula sa puso, salamat Panginoon. Salamat sa biyaya, salamat sa himala, salamat sa bagong buhay. At sa gitna ng panalangin ito, Panginoon, idinadalangin din po namin ang kalayaan. Kalayaan mula sa takot, mula sa kahihiyan, mula sa pag-aalinlangan. Marami sa amin ang natutong mabuhay na laging kapos, laging nagtitipid, laging nag-aalala. Pero ikaw, O Diyos, ay Diyos ng kasaganahan, hindi ng kakulangan. Kaya ngayon, binubuksan namin ang puso namin sa bagong mentalidad, mentalidad ng anak, hindi alipin. Mentalidad ng pinagpala, hindi ng talunan. Mentalidad ng mayaman sa paningin mo, hindi mahirap sa tingin ng mundo.
Simula sa panalangin ito, itinatakda namin na babaguhin na ang aming paningin sa sarili. Hindi kami basura, hindi kami pabigat, hindi kami malas. Kami ay anak ng Diyos na buhay at sa Kanya kami ay mahalaga, pinagpala at nilikha para mamuhay ng buo, malaya at masagana. Panginoon, inilalapit din po namin ang aming mga desisyon. Minsan po, kami mismo ang humahadlang sa iyong biyaya. Minsan kami ay pinangungunahan ng takot kaysa pananampalataya. Minsan kami ay kumakapit sa mga bagay na pinapalaya mo na. Kaya ngayon, hinihiling po namin ang iyong gabay. Bigyan mo po kami ng karunungan. Bigyan mo po kami ng direksyon. Kung saan mo kami gustong dalhin, doon kami sasama. Kung anong pintuan ang ayaw mong pasukin namin, isara mo. At kung alin ang nais mong pasukin namin, kahit gaano ito kalaki o kaimposible, bigyan mo po kami ng lakas ng loob para tumuloy. Ama naming Diyos, inaamin po namin, hindi namin kayang mag-isa, kaya kailangan ka namin, hindi lang sa oras ng kahirapan, kundi sa bawat hakbang ng aming buhay. Nais po naming maranasan ang iyong presensya sa aming mga transaksyon, sa aming bank account, sa aming mga email, sa aming mga tawag, sa aming mga plano. Nais po naming maramdaman ka sa bawat sulok ng aming tahanan. Pumasok ka po sa aming opisina, sa aming silid, sa aming kwarto, sa aming puso. Pumasok ka po sa bawat suliranin at baguhin mo ito mula sa loob. Hinihiling po namin ito, hindi dahil kami ay perpekto, kundi dahil ikaw ay tapat. Tapat sa mga nangangailangan, tapat sa mga nananampalataya, tapat sa mga hindi sumusuko. At ngayon, sa ngalan ni Jesus, inilalagay po namin ang bawat detalye ng aming pinansyal na buhay sa iyong mga kamay. Lahat ng utang, lahat ng pagkukulang, lahat ng bayarin, lahat ng alalahanin. Pati ang aming mga kahilingan, ang aming mga pangarap, ang aming mga layunin, lahat ay inyong sa iyo na. At habang inilalapit namin ito, naglalakad din kami patungo sa bagong panahon. Panahon ng kasaganaan, panahon ng kaginhawaan, panahon ng milagro, panahon ng tagumpay. Sabihin mo ngayon kapatid, tinatanggap ko ang panahon ng tagumpay. Hindi ko na hahayaang agawin ito ng takot. Hindi ko na ito papatayin sa pag-aalinlangan. Tinatanggap ko ito ngayon. At habang binibigkas mo ito, mararamdaman mong may napuputol, may naalis, may natanggal. Iyan ay ang espiritu ng limitasyon, ang espiritu ng kawalan, ang espiritu ng takot na matagal nang nakakapit sa iyo. Hindi mo na ito kailangan, hindi ka na alipin nito, pinalaya ka na, pinakawalan ka na, at ang mga susunod mong hakbang ay pupuno ng pananampalataya, hindi ng kaba. Kaya Panginoon, salamat. Salamat po sa presensya mo. Salamat po sa pakikinig sa aming panalangin. Salamat po sa pagbibigay ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Salamat sa pagsagot ng hindi ayon sa oras ng mundo, kundi ayon sa oras ng langit. Salamat sa pagtuturo sa amin na hindi kami kailanman nag-iisa. Salamat sa pagpapakita na kahit isang panalangin lang ang kailangan, isang panalangin mula sa puso, at kaya mong baguhin ang lahat. Ngayon, Panginoon, kami po'y aalis mula sa panalangin ito na may kapayapaan, may bagong pananampalataya at may tiyak na pag-asa. Hindi na kami babalik sa dati. Hindi na kami mananatili sa takot, hindi na kami titigil sa pananalig. Kami ngayon ay lalakad bilang anak ng Diyos, matatag, masagana at malaya sa ngalan ni Jesus. Amen, Amen, Amen. Sa mismong sandaling ito, habang ang panalangin ay nananatili sa iyong puso at ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na gumagalaw sa paligid mo, nais kong ulitin ito ng malinaw at buo. Ang iyong biyaya ay papalapit na. Hindi ito katang-isip, hindi ito ilusyon, hindi ito baka sakali lang. Ito ay totoo. Ito ay nakatakda, ito ay itinakda mismo ng langit para sa iyo. Marami kang tiniis, marami kang pinalagpas, marami kang isinuko, pero ngayon panahon mong tumanggap, panahon mong maniwala na may pabor sa pangalan mo, panahon mong makita
na ang panalangin mo ay hindi na sayang. At oo kapatid, nararamdaman mo ba ang katahimikan sa puso mo ngayon? Iyan ang tanda, iyan ang kumpirmasyon, iyan ang patunay na ang Diyos ay sumasagot na. Ngayon, habang ang katahimikan ng langit ay bumabalot sa iyo, sabihin mo ito ng malakas o sa loob ng puso mo, Panginoon, tinatanggap ko na po ang sagot sa aking panalangin. Tinatanggap ko ang pabor. Tinatanggap ko ang yaman. Tinatanggap ko ang kaginhawaan. Tinatanggap ko ang tagumpay. At habang sinasabi mo ito, patuloy mong palayain ang sarili mo mula sa bigat ng kahapon. Palayain mo ang sarili mo sa takot ng kinabukasan. Dahil ngayon mismo, isang bagong yugto ang nagsisimula. Isang yugtong hindi pinangungunahan ng kaba kundi ng pananampalataya. Isang yugtong hindi kinokontrol ng kakulangan kundi ng kasaganaan. Isang yugtong hindi nililimita ng mundo kundi binubuksan ng langit. Kung talagang naramdaman mong ito ay para sa iyo at alam mong ito nga, gusto kitang hamunin sa pananampalataya. Hindi isang hamon ng duda kundi ng pananalig. Isulat mo ngayon sa mga komento, akin na ang tagumpay na ipinangako ng Diyos. Oo, ngayon mismo, isang simpleng deklarasyon, isang kilos ng pananalig, isang senyales sa langit na ikaw ay naniniwala na ito na ang simula ng himala mo. At habang ginagawa mo ito, hayaan mong ang buong kalangitan ay magdiwang para sa iyo. Hayaan mong ang mga anghel ay magsimulang kumilos sa iyong pabor. Hayaan mong maranasan mo ang kabutihang hindi mo pa kailanman naranasan. At kung nararamdaman mong may liwanag, may kapayapaan, may init na bumabalot sa iyo ngayon, iyan ay ang presensya ng Diyos na kumikilos sa iyo. Iyan ang kapangyarihang bumabasag sa mga hadlang, sa mga utang, sa mga pader ng limitasyon. Kaya ngayon kapatid, hawakan mo ang pananampalatayang ito at huwag mo na itong pakawalan. Hindi mo ito natanggap para bitawan. Hindi mo ito narinig para kalimutan. Narito ka para magbago. At ngayon, sa ngalan ni Jesus, masasabi mo ng buong pananalig, binago na ng Diyos ang aking buhay at hindi na ito babalik sa dati. Kapatid, bago matapos ang panalangin ito, gusto ko lang ulit-ulitin ng buong puso at kaluluwa. Hindi mo ito napanood ng aksidente. Hindi mo ito pinili dahil bored ka. Pinili ka ng Diyos para makarinig ng mensaheng ito. Hindi ito ang katapusan ng panalangin mo. Ito ang simula ng sagot. At mula sa araw na ito, mula sa mismong oras na ito, magsisimula ng gumalaw ang langit sa mga lugar ng buhay mo na tila matagal nang natutulog. Hindi mo ito kailangang intindihin lahat. Basta paniwalaan mong totoo, paniwalaan mong darating, paniwalaan mong hindi na ito may pagpapaliban dahil ang Diyos kapag kumilos, hindi kailanman huli, hindi kailanman kulang, hindi kailanman nagkakamali. At kung naramdaman mong tumama ito sa puso mo, kung naramdaman mong para talaga sa iyo ang panalangin ito, gusto kong sabihin mo ngayon sa mga komento, dumating na ang tagumpay ko at babalik pa ako bukas para tumanggap muli. Oo kapatid, balikan mo ito bukas. At sa bawat araw na lilipas, huwag mong hayaang lumamig ang apoy ng pananampalataya. Dahil ang panalangin ito ay simula lamang ng mas malalim na ugnayan mo sa Diyos. Sa Diyos na tapat, sa Diyos na nagbibigay, sa Diyos na hindi nakakalimot. Marami pang panalangin na naghihintay sa iyo. Marami pang salita ng langit na gustong iparating sa iyo. Kaya inaanyayahan kitang manatili sa daloy ng presensya niya. Huwag mong putulin ang koneksyon na nabuo ngayon. O pindutin mo ang subscribe, hindi bilang aksyon sa algorithm, kundi bilang isang aktong spiritual na nagsasabing, Panginoon, gusto ko pong marinig ka araw-araw. At iyon mo rin ang notification bell, hindi dahil ito ang uso, kundi dahil gusto mong marinig agad ang tinig ng Diyos. Kapag may bagong mensahe, siya para sa iyo. At habang inaantay mo ang susunod na panalangin,
Nais kong irekomenda sa iyo ang panalangin natin kahapon. Isang panalangin para sa proteksyon at direksyon sa gitna ng kaguluhan. Kung hindi mo pa ito naririnig, hanapin mo sa ating channel. Sapagkat ang bawat panalangin ay may dalang piraso ng plano ng langit para sa iyo. At ang bawat piraso ay nagdadala ng kapayapaan, kalinawan at kapangyarihan. Huwag mong hayaan na matapos ang araw na ito na hindi mo na iparating sa Diyos ang pasasalamat mo. Isulat mo sa mga komento, "Salamat Panginoon sa bagong simula." At habang ginagawa mo iyon, huminga ka ng malalim, damhin mo ang liwanag, damhin mo ang bagong simula, damhin mo ang pagyakap ng Diyos na hindi kailanman bumitaw sa iyo. Ikaw ay mahalaga, ikaw ay pinagpala, ikaw ay pinili, at ang buhay mo ay babaguhin, hindi bukas, hindi sa susunod na buwan, kundi ngayon. Kaya ngayong tapos na ang panalangin ito, huwag kang aalis ng bitin, bitbitin mo ito sa puso mo, bitbitin mo ang presensya ng Diyos sa bawat ginagawa mo. Kapag nalaman mong may dumaan sa parehong pagsubok na dinaanan mo, ibahagi mo ang panalangin ito. Ipadala mo sa kanila ang link. Hindi para makakuha ng views, kundi para makakuha sila ng pag-asa. Dahil ang panalangin ito, kapatid, ay hindi lang panalangin. Ito ay liwanag at ikaw ay bahagi na ng pagdadala ng liwanag na yon. Magkita tayo muli bukas sa parehong channel, sa bagong panalangin, sa panibagong salita ng langit. At hanggang sa muling pagkikita natin, sabihin mo ito araw-araw, "Ako ay pinagpala, ako ay nilikha para sa kasaganaan, ako ay may Diyos na tapat at hindi na ako babalik sa dati." Mahal ka ng Diyos, mahal ka namin, at dito sa ating tahanan ng panalangin, lagi kang may puwang.